gusto mo din kung... It was at this moment that he knew he fucked up. Like a wine, habang tumatagal, mas lalong sumasarap. Yeah! Ulitin ko, sumarap ka na. Verbal, physical, Ganun. tsaka spiritual, kinukulam ko. Grabe ka naman. Uy, Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. dinadasal. So, sa akin naman, no, medyo hindi pa ako relate. Although sa pagwaldas, may relate ako. No? Direk, sayang wala ka. What is up, guys? Welcome back to another episode here in Zampod Box, the Zamboanga Podcast. Episode 888. Yun. Lucky number 8. Yes. May alam din akong katunog ng 8. Ano? Late. Late. Super late. Super late. Sino ba yan? Oh, sino naman yan? Direct, at wala ka pa. Sideways. So what's, yun. Sa sobrang dami ng hinanda ni Sir Joe, feel ko hindi namin mauubos to. Mukhang may take out. First of all, we would like to thank you, Tom's Grill and Cafe, no, for the accommodations and para pa sa mga pagkain na hininda nila na pangmaramihan kasi 3 lang po kami dito sa mesa. So, sorry Direk kung wala ka next time. Sana... Ang daming hinanda. Oh. And yun. If you want more details, visit Tom's Grill Cafe on their Facebook page. They are located at 425 Father you Ayusin mo. Ayusin mo. Ano ba? They are located at 425 Father Eusebio, Salvador State, Santa Maria, Zamboanga City. And yun, yung ibang details, ilalagay na lang namin dito po sa screen, no? So, you can have it. And once again, thank you very much, Tom's Grill and Cafe, sa hinanda nila. Maraming salamat kasi hindi po talaga namin to in-expect. Pero, yun nga, very thankful talaga kami. Sir Jonalds, for the whole team na naghanda po nito is Yes. maraming salamat. Oo. Yun, so for this episode, magkakalaman na naman anong mga pag-uusapan namin dito sa episode na to. Kasi parang ako, ramdam ko, sumasakit-sakit na yung likod ko eh. Reminder lang ha, Oo, pwede ano? tayong kumain habang nagpo-podcast, Oo. but just please answer the question. Please answer the question, okay? Mukbang X podcast. Yan, so... Kung nagtataka kayo kung saan yung mga question namin, nasa halaman po siya. Sa halaman ni Utoms. So, may mga few question po Sige. kami dito. Ito, Bumunot ka. wait lang. Bumunot Saglit lang. Wala. Maghahanda muna kami. So, yun. Let's proceed for our question. Mga question na hinanda. For the question number 1. Ito yung question. Financial regret in your 20s and how to fix them in your 30s. Parang walang nagbago. May nagbago ba? Ganito na lang kasi Ah, syempre yung may business dito is si Brother C Ah, at si KD, yung wife niya. So, Wife ko. gusto kong simulan kay Brother Brother Z. Z. Kasi siya yung mas nakakaalam sa Ah. mga ganyang scenario. Answer this. Aray ko! Walang kain. For the first question, financial regrets in your 20s and how to fix them in your 30s. Okay. Di pa naman ako 30, guys. No, di ka pa ng 30. Pero Pero papuntan na. Papunta na. Oo. Okay. Ano? Yung ginawa ko kasi, actually, nung mga early 20s ko pa, ano pa ako wala. Gastador. Kung ano pumapasok na pera sa akin, wala. Gasta ng gasto. Add to car. Tapos, Ganon. Tapos parang natuto ako sa pag-handle ng financial ko. Financial portfolio ko ganon. Nung parang ano na, yung parang
medyo may responsibilities na ako sa bahay. So parang tinake serious ko talaga yung pag-monitor ng finance ko. So nag-start ako sa basic lang, nakikinig ako muna sa mga free mentors advice tulad ni Chinkitan. Ewan ko kung ano, censored kasi siya ngayon si mga Tates, yan mga Tates, Chinkitan, Tates, and mga others na financial advice. Pero mostly kay Chinkitan lang talaga. So yung sinabi niya maganda, yung pera na pumapasok sa'yo, i-divide mo siya sa 3, which is yung 50s, 20s, and 30s. Sinasegregate mo yun? Oo, yung 50% savings, 30% sa expenses, 20% sa wants. Pero Para managing the money. correct me if I'm wrong kung tama pa yung pagkakaalala ko. Oh. Hindi ko advice kay kay Sir Chinkitan. Hindi naman ako financial advisor. Pero yun yung natutunan ko. Pero parang minodify ko siya based sa aking Understand. scenario. So, ayun. In generalize, parang if ever magkapera ka, kailangan mo siya talagang i-budget. So, natuto ko sa budget management, yung luho, wag muna. Pero brother, may tanong ako, brother. Mm. Excuse lang, brother. Okay, Naniniwala ka ba na kapag hindi mo winaldas yung una mong kita, di mo ma-experience yung ano yung value nun? Naniniwala ka ba dun? Ngayon ko lang yan. Yeah, example, ako, yung nagkatrabaho ako, tapos yung una kong sweldo, parang lahat sa luho, parang tawag dito, tapos naniniwala ka ba dun? Sa luho siya, tapos parang dun mo na marirealize yung value ng pera that time na ginastos mo siya. Kung wala na, Oo, gano'n. wala na. Siguro, pwede. Pero sa case ko kasi, na-experience ko kasi brother yung ilang days na wala akong kain, wala akong ilan months, wala akong stable na Kasi sa isang makain. araw, wala talaga. Wala. So, tubig lang, brother. Tubig lang. Ano lang, sigarilyo, tubig. Nag-fasting siya ng 1 month. ang payat ko dati. Nag-fasting ka ng wala sa oras. yung year ng tag-gipit. So, gano'n. Siguro dahil doon, yung parang nagiging inspiration or reason ko kung bakit strict ako ngayon sa pera. So yun yung parang naging kung if ever maayos mo yung time na yun, ganun sana gagawin mo. Magiging strict ka talaga sa pera. Actually, hindi pa naman kasi yung that time na yun kasi sa early 20s pa ako eh. Based sa question is, applicable pa naman to siya sa akin ngayon. So, mga 25 siguro ako nag-start mag-manage, nag-take serious sa pag-manage ng aking finance. So, ganun to yung ginawa ko. Bale, every time magkakapera ako, biglang minamanage ko agad. Tapos yung expenses ko, tinatrack ko. Kahit piso pa man yan, tinatrack ko talaga. So, sinusulat ko, nire-record ko ganyan. And then, every month, nag-evaluate ako ng income, ng expenses, ng insurance, investments, lahat-lahat. And then, annually, dapat parang ako mismo yung boss. Nagre-report ako sa sarili ko. Kasi gusto ko yung alam ko Transparency. kung saan napupunta yung mga pera ko kung ano. Tapos kung example, yung expenses ko ay Para yun yung magiging logbook mo, tama. Actually, may logbook talaga ako. So, yung pinagkaibahan lang ay wala akong boss nire-report. Yung ibang tao, ako lang mismo. ikaw lang. Oo, para alam ko kung saan Paano yung takbo napupunta ng yung pera. Oo, ganun. And that way kasi parang nagiging peace of mind ako. And comfortable ka kasi nakakita mo yung takbo ng pera mo, di ba? Hindi ko alam kung saan napunta yung piso, Oo, saan napunta yung 100, yung ganun. Bakit kaya kulang yung income ko ngayon? Di ba mga ganun? Ibang story naman yun. Nakakatakot yun. Ibang story naman yun. Pero Brother Z, my question ako, in that scenario, Brother Z, no, parang gusto mong na-manage mo yung saan napupunta yung pera mo, did you ever try to cheat sa ganong klaseng scenario? Like parang,
kunin ko muna yung ganito or yung Nagulat ako sa cheat, ha? Oh, nakakatakot yung yung cheat of the money, like iba nung kapag, di ba, katulad sabi mo sa akin, yung sa management sa pera, Mm. sa ano, did you ever try to cheat, parang kunin ko muna ito, parang ibalik ko lang, parang utang mo, pero ibabalik mo lang. Did you ever, you try Yes, mo yun? brother. May senaryo talaga na sabihin ko wag muna kasi may nakalaan naman, may naitago Ah. naman ako dito. Ah. Pero may mga Di maiiwasan. instances talaga na senaryo, paggipit talaga, kailangan mo talaga hugutin. Oo. Pero make sure na papalitan mo lang. Or Para may kung babalik mo pera. agad. Oo, ganun. Ganun. Tulad ngayon, wag na lang, sa inyo na lang Sayang. recently na nangyari sa akin. Pero sa inyo na lang kasi Sige. Sabihin ko sa mali. Mali. Mali na naman. yung regret ko lang nung mga Early 20s early mo. 30s ko, hindi ko tinatrack yung pera ko, waldas ang waldas. Tapos, yun. Hindi ako nagre-report, yung parang may reporting akong sa finance ko, ganun. Ngayon, ginagawa ko ganun na sinusulat ko yung mga expenses ko, kahit piso, tinatrack ko, may monthly and Ganun? annual Kahit report piso, ako. no? Kahit piso. Grabe. Kailangan nakaano So, talaga. syempre, as business owner, di ba? Kailangan mo talaga makita yung takbo ng pera mo. Oo. Tapos kung may sistema ka, nag-start ako doon para sa sarili ko lang kasi regular job ko. Ganun yung sistema ko. Tapos, na-convert ko naman siya sa aking mga businesses, sa mga investment, yung ganong style. So, basta may sistema ka, parang at peace yung mind mo. Kasi nakikita mo yung saan pumupunta yung pera mo, A ginagawa good mo. flow of money din talaga tumatakbo sa Tapos business. parang hindi mo masisisi yung sarili mo ba kung saan napunta yung pera mo. Unlike pag wala kang record, mapapaisip ka na lang kung saan napunta. Siyempre, baka siguro isisi mo yung sarili mo kung mataas yung expenses mataas, mo per month sa luho. To be honest, brother, yung ganyang tawag dito, yung ganyang tawag dito, yung ganyang plano na meron kang logbook, to be honest, pwede siya gamitin in daily lives, katulad ng kapag may sweldo ka, tapos Paano mo? after a week, nagtaka, saan napunta yung iba kong Pera. pera? Oo, Diba? Ganun, Matatrack brother. mo siya eh. Kasi Oo. paminsan naisip ko din yan kasi paminsan pag mas may ganito akong pera, paminsan nagtatanong ako saan na napunta yung 100, di ko alam na Kulang na. Oo, Oo, naigasto mo ganun. pala sa ganitong bagay, Tapos, sa mga emergency. tapos nalilimutan mo, di ba? Oh, nakakalimutan Tama. ko kasi Oo. syempre parang at that time hindi mo kasi maisip, okay lang kasi ginawa, yung pera na yun parang dito ko siya nilagay after 1 week, parang wait lang, di ba? Kumbaga, Oo. parang maganda is parang may transmittal ka ng ano mo, ng Oo. sarili mong Kahit book, pera. dami kong notebook nung start. Ano yung package? Ay, parang maliit lang na notebook, brother. Or yung yung parang, depende, simple notebook. Mm. Pero yung sa akin kasi, yung sa advisor, yung pag nag-record. yung makapal siya. Makapal. Ganyan yung ginagamit ko. So, iba yung sa income, iba yung sa expenses. Tapos, Separate. Pero ngayon, ginawa ko na siyang mas convenient sa akin. May label talaga, Oh, brother. meron. Example, expenses, tapos date, item, price, tapos total, tapos after nun ko, i-inventory mo siya weekly and then monthly, tapos i-report mo na naman. Pero ngayon, kinonvert ko siya as digital. So, sa Google Sheet lahat. Ano siya sa'yo? Mas madali ba or ano? Sa Google Sheet, mas madali kasi kahit on the spot ako maglagay. Unlike pag sa notebook, kailangan ko pa umuwi, isisulat kanyan. So, sa Google Sheet, sa cellphone lang, candy, piso. Natatrack talaga. Pero may nami-miss ka ba sa old fashion na nasa notebook siya? Na may something Meron, may effect sa'yo? may energy kasi pag sinusulat natin yung mga bagay sa notebook. Oo. Ganon. Yung sa akin lang kasi, mas convenient na pag sa digital. Okay. Kasi nga, medyo busy na talaga ako. Wala nang time sulat pa. So, sa cellphone na lang. Okay. Ganon. So, ganon yung parang mistakes ko nung 20s ako. Di ko siya tinatrack. Para naman sa akin, financial regret ko nung 20s ko, siguro investing. Alam mo yun, tapos if ever, paano ko siya i-fix ngayon on my 30s? Parang parang ano lang, investing dati. Alam mo yung dapat na yung pera dati mga alam mo yung mga hindi ko kailangang bilhin Oo. na dapat
tapos parang wala lang nangyari. Kapag sa ngayon, kung for example, kung dati nag-invest ako Di ba ganun pa rin ngayon? Oo. Hindi, iba naman kasi tumatakbo talaga yung panahon. Okay. Iba- Sorry. Hindi kasi like yun sa asawa ko, nag-invest siya worth of around 3,000 or 5,000 something. So nag-invest siya, maliit na kita lang talaga. So as span of 5 years running to 6 years, nakita ko yung worth of 5,000 or something for saan ganyan na ngayon na may maliit na store na talaga siya. Hindi naman kalakihan pero alam mong Brother, malayo na talagang narating ng investment. So, yun yung regret ko talaga. Sige, brother. Hmm. Ano lang ito, brother, tip ko. Ilapit mo yung mic mo. Pag may income, maliit ba or malaki, o kung sabi maliit, income pa rin. Income pa rin. Oo. Okay, mindset. I-fix mo yung sinabi mo. Oo. Kasi pag sabihin mo maliliit, baka ma-manifest yan. Oo. Mag-stay lang yan maliit. So, Pag dapat sabihin mong, kahit piso pa yan, sabihin mong income. Malaki yan. Oo. income. Kasi ang 1 million without piso is wala. Wala. Di abot 1 million. So, Totoo, ganun. totoo. Mindset. Oo. Nalala mo Okay yung lang maging humble. Ano, naalala mo yung humble. shinare niya, yung sa GC natin, yung Sige, yung, sige. yung bibig natin ang pinakamakapangyarihan kasi pwede niya ma-project, Tama. maibalik sa universe, tapos ibalik sa'yo. Mm. Sabi siya, yayaman ako! Hindi pa ngayon. Huwag ka munang umasa. At least yayaman, di ba? Oo, Hindi yun. pa ngayon. May reason naman sa lahat ng Oo. situation. So, So, ganun, yun, brother. Oo. Yun lang, para lang sa akin yun, nag-invest. Yun talaga yung regret ko on my earliest 20s. Not So, investing. Not investing to business. So now, nakikita ko talaga yung asawa ko, she is very focused on her business-minded talaga siya. So kahit yung kita niya sa araw na yun, napapalago niya. And that is very good thinking for every person na ganun dapat tayo. Hindi tayo negative thinker. Grind lang ng Grind lang ng grind. And look at her now. Her business is growing. And lagi ako nakasupport sa'yo. So, keep it up. Yun. So, how to fix in your 30s? Siguro yun. Ngayon, syempre, tumatanda na tayo. Tawag niyan is, dapat marunong talaga tayo humawak ng pera. And alam natin dapat saan napupunta yung pera natin. Hindi yung parang waldas lang tayo ng waldas. Diba? Yeah. So, be focused always Maging on your money. financial responsible kasi adult Yes. na tayo. Ako hindi ako kakain, so kayo na. It's all good. Sa'yo na yan, brother. Kainin nyo na Tunaw yan. na yung ice. Mhm. Okay, sige. So, sa akin naman, medyo hindi pa ako relate. Although sa pagwaldas, relate ako na. So, Doon siya ganito. relate. Siguro yung masabi ko lang, ano yung how to fix. Di ko pa siya masabi na na-fix ka na, no? Kasi syempre, nung time na in my early 20s, nung nagkatrabaho ako, tapos yung sweldo ko medyo malaki kasi syempre that time parang may binibigay yung company sa amin na incentives. Yun. At yung feeling na parang akala mo sobrang nagiging immortal ka. Kasi alam mo in every Salary. Sabado kasi yung sweldo namin eh. So parang Continuous yung flow ng pera. kapag Sabado, alam mong alams na. Parang di ako agad uuwi. Tapos parang magkagala kami ng asawa ko. Tapos yun, kakain kami. Parang andun yung parang realization na parang pag that time sana kung nag-isip ako ng mabuti, sana hindi ko na lang sinaldas. Pero may part din sa akin na may nagsabi sa akin, no, at that moment na ginastos mo yung pera mo in something to set a memories, don't be sorry about that. Kasi syempre, money will include in every situation like pagkain, yung resources, yung travel nyo. Para sa akin na lang siguro learn from that experience or moment na okay, sige, na-try mo na to. So at this time, dapat alam mo na kung saan mapupunta yung pera mo. Although di ko naman sinasabi na nasa point na ako na parang
aware ako. Alam ko na talaga paano i-track yung money ko. Pero at least ngayon, na-manage ko na. Siyempre, dahil sa may anak na kami, good thing talaga, no, siguro naging positive talaga ako yung time na nagkanak ako kasi parang naging aware na ako na hindi ko basta-basta iwawaldas yung pera ko. Kasi syempre may binubuhay ka ng pamilya. Oo. Alam mo na kung saan napupunta dapat yung pera mo. Either panggatas pa yan, diaper. So, yung question kasi applicable kasi siya sa in every person eh. Depende na lang kung bata ka pa. Or, Pwede mo siya i-take as tawag dito, guide or knowledge para at least maging aware ka kung saan mo ilalagay yung pera mo. Either wawaldas mo to or i-invest mo in something to business. Kasi yung mga Tama. kabataan ngayon, katulad ng mga ibang artista, minsan akala mo artista lang, yung iba pala, chef, may-ari ng ganitong hindi mo alam, may karinderya. mga side business talaga sila. Kaya nga so alam nila na hindi sila forever, katulad ko, hindi ako forever na mag-stay sa company or sa trabaho ngayon. Kasi syempre tatanda tayo eh. Tama naman. Tama talaga, di ba brother? Yun na-realize ko. So, good thing talaga na at least may idea tayo into taking into investment like business. Kasi, namamonitor natin. Kasi syempre, minsan gusto ko din maging boss sa sarili kong trabaho. Yung walang magbabantay. Kundi ikaw lang mismo. Ikaw lang mismo. Ang sarap sa ganong, Pakiramdam. ang sarap sa ganong sitwasyon na alam mong stable ka sa ganong sitwasyon. And So, siyempre hindi kasi makukuha sa iyo eh. Kasi ikaw yung nagma-manage ng siguro I business think na yun. yung masabi ko lang sa question is to learn from your mistakes and how to handle yung How to waste your money. Pero maganda yun Yun na lang siguro sa old 20s na siguro how to invest how to waste your money pero ngayon invest how to handle your money. Okay, yun lang. Singit muna natin. Yun. Anong tawag nito? Parang masarap. Sir Joe, anong tawag dito? Yung may ice Avocado. cream. Avocado shake. So yan. Ito sir. Hello. A knickerbocker. So knickerbocker sobrang talaga ni brothers. Naging na siya. Natunaw na siya. Pero Cheers. pwede pa rin kainin. No? Cheers man. Cheers. Ayaw ni brother Chris. Sa kami Akala lang ko inom. straw. Akala niya Ito may straw straw. sila. Ayan. Ito. Para may Ayan, option straw. tayo. Okay. Again, thank you very much, Tom's. Tama ba, sir? Sir Joe? Tom's Grill. Tama, yan. Thank you very much, Tom's Grill. Proceed for the next question. Oy. Next question. Question ba to? Question yan. Ang galing yan sa GC Galing to sa akin. Oo, galing yan sa'yo. Oo, ano ka man. Ikaw nag-post na, nagtagtaka ka. Bakit hindi question format? Sige, basahin mo nga. Okay. Next question is parang hindi siya question. Siguro ano to siya. Advice or something like that. Aging like fine wine. Lessons, laughs, and letting go. Anong masasabi mo? Ako nagsasak. Di ako naman. Ako naman. Fine. Aging like a fine wine. Ito yung sinasabi nila, pag mas tumatanda ka na, mas marami kang natututunan. Parang wine. Pag mas matagal na yung age ng wine, Mas masarap. mas masarap na siya. So, masarap ka na. Hindi. Mas marami ka ng mas marami ka ng knowledge. Parang Well, syempre, it depends pa rin yun sa mga tao na how do you handle your life. And alam mo yung parang, di ba, kung isa kang, paano ko ba to sabihin? Normal person lang, parang hindi, meron kasi yung like, hindi mo tinetake serious yung life. Di ba? Parang, yung parang sabi ba natin pariwara. pariwara ka lang, di ba? Andun, your life will be rotating again and again. Mistake will, pabalik-balik lang. So, alam mo yun, para sa akin is, while you are getting older, you need to learn na mga bagay na mali na dapat mong itama na habang tumatanda ka. And, yun na, pag lalo tayong tumatanda, mas marami tayong natututunan. And for, parang mas nagiging, tayo, matured. Yes, exactly. Matured sa mga bagay-bagay. And yun, tinatawanan na lang natin and we learn to let go
sa mga bagay na alam natin na hindi talaga pwede sa atin or hindi talaga para sa atin, we learn from that experience sa mga bagay-bagay. So yun, aging like fine wine, lesson, laugh, and letting it go. Ba talaga pag wala si Direct. directory. Kailangan namin yung chan mo dito. So, sobrang daming hinanda ni Sir Joe. Sir Joe, ewan namin kung matatapos namin to. Pero yun, kitang-kita nyo naman. Derek ko. Sorry. Sorry, wala kang indirect. So, ayun, thank you very much Utom's Grill, Utom's Cafe for this food. Sir Joe, maraming salamat again. Ayan, so We are honored. ito makikita nyo sa pagkain pa lang, masarap na talaga. Akala ko, nakikita niyo sa pagkain. Hindi namin kaya ubusin. So, ako para sa akin, paano ko i-approach yung question na yan? Aging like fireman. In my early 30s, this Oo. yun, para sa akin, hindi ko pa talaga siya ma-absorb. Pero yung letting go sa mga bagay na alam mong, katulad nga sabi ni Katie na hindi mo kailangan like to be real and to be frank, no? May mga tao tayo na nakakasalamuha, either high school, college, trabaho, na akala natin kailangan natin sila. Pero Sino ba yan? andito na naman tayo. Ito, totoo ito. Kasi, to be honest, nagkakaroon tayo ng Yung sa ano ba yan? Ay, hindi. Episode? Wala. in general. Hindi, in general. Nagkakaroon tayo na nagkakaroon tayo ng salamuha sa ibang tao na siyempre dapat magibagay din tayo pag nagtrabaho tayo sa isang company. Pero alam mo yung feeling na parang friend kayo sa trabaho pero after mong umalis, wala na din yung relasyon nyo. Parang nakakat Oo, after ng work. O tapos may GC kayo pero after mo umalis sa trabaho na yun, parang as in wala na. Parang ganun. Parang wala lang nangyari. Parang wala na. Kasi syempre, wala nang dapat Wala nang connection. Pag-usapan pa or kasi, to be honest, hindi naman talaga relate kung ano man yung topic. future mo or ano. Depende na lang kung paano mo, gaano ka ka-close sa tao na yun or Outside of work, may connection pa rin kayo. letting go and lesson siguro, yun na nga, yung kung sino man yung mga tao. To be honest, eto pala, may naalala ko, na-realize ko din no, habang tumatanda ka, paminsan, pili na lang din yung mga taong gusto mong makasalamuha. Totoo yan. Kasi to be honest, nung college day ako, sobrang dami kong kaibigan. Parang parang isang buong classroom Kaya puro nga kaibigan mo. makikita mo lang, isang tao lang, akala mo madami na kayong Oo. pinagsamahan. Pero, na-realize ko na habang tumatagal, O habang tumatanda tayo. habang tumatanda tayo, piliin mo yung mga taong alam mong makaka-vibes mo. Or Yung tawag dito yung parang alam mong worth it na maging kaibigan siya. Kasi magkakaroon ka talaga ng kaibigan na parang after lang ng mga hindi legit naman yung, lahat. hindi legit yung tawanan nyo, yung hindi katulad kami ni Katie, tayo ni Brother Z, parang Every time magkita tayo. parang yung legit yung tawa natin. Hindi Gusto ganun ka worth it yung pagkakaibigan natin kasi makaka-encounter talaga tayo ng barkada. Yeah, to the honest, pero Thank you, don't brother. don't waste your energy and your passion into the person that will not take you as serious as a human being, as a friend. Yeah. Kasi sobrang Tama, hirap tama. na ngayon maghanap ng best friend, to be honest. Oh. Madami kang friend. Especially pag tumatanda ka na, mahirap na Mm. magkaroon ng ganung klaseng Picky ka na. Totoo. ganung Kaya klaseng yun, relationship, right term, di ba? Picky ka na. Sign of aging. Ano? Sign of aging. To be honest, ganun siguro na habang tumatanda tayo. Ako syempre, magiging 13 na ako this year. Yun. Mas prefer natin yung quality over quantity. Tama, brother. Kasi to be honest, katulad dito. Ito rin parang sinasabi, fine wine. Doon siya papasok sa fine wine. Kasi Oo. syempre, binavalue mo na yung oras mo. Kasi syempre, family. Other than family, barkada mo. Syempre yung mga barkada mo, yan yung mga taong alam mong sigurado kang barkada mo talaga. Hindi lang dahil
just to hang out. Excuse me. Just to hang out. Siyempre, yung mga barkada katulad ng ni Brother KD at ni Brother Z, pwede kong ma-share sa kanila yung mga alam kong hindi ko dapat i-share sa friend lang. See the difference? Parang ganun siya. May limit kumbaga. May limit, tama, brother. So, ganun yung atake ko sa question na yan. Sa akin naman, aging like fine wine. Like a wine, habang tumatagal, mas lalong sumasarap. Ulitin ko, sumarap ka na. Hindi pa. Hindi pa. Wala pa. Hindi pa yung max. Alam? Pero masarap na. Pwede. Pero masarap na. Oo, Pero masarap. hindi pa doon lang sa max. Pagdidiskita na naman to ni sino ba to? Yung lagi nagko-comment. Ay. Yummy. Yummy. Sa fine wine, aging like fine wine, so yung nga, sa akin, spiritually, mentally, physically, lahat ng may Oo. Emotionally. ayun, lahat. Habang tumatanda tayo, mas lalo natin, mas lalong parang sumasarap in any aspect sa life. Lahat ng mga na mention ko. Kasi ngayon nga, may natutunan tayong lessons, tapos nagiging matured tayo. Yes. So, doon tayo sa physically muna. Siyempre, mas okay pag nagte-take care tayo ng katawan natin, like nag-exercise. And check-up ba yun? Ano ba? Nakalimutan kong tawag nun. Ano bang tawag nun, brother? Pag yung monthly, yung Yun, parang pinapacheck out mo yung sarili mo. may term ata yun, nakalimutan ko. Basta yun, basta tinitake care mo yung health mo. Tuan. Tawag dito. Anong Kalimutan buwan? ko. Kalimutan ko din. Yung Basta yun yung pupunta. idea. Oo. Parang nagpapacheck up ka ng katawan mo, ng health mo. Medical Tinitake mo serious yung pag-exercise o workout. So, yun nga. And sabi nga nila, ito sa men lang sa men, may quote ata kasi yun na narinig ko. Yung lalaki, habang tumatanda, parang wine siya. Oo. Di ba pansin nyo? Mas lalo tayong nagiging prime. Mas nagiging wise. Mas naging emperador. Oo. Tama, brother. Kasi tingnan mo yung mga commercial ads nila. Almost yung mga Mga matatanda. Either sa mga tawag dito. Mga Kumbaga, wine. mas marami silang wisdom Tama. na nasa-share sa Kasi, mga kabataan. yun nga. Yung habang hindi ko naman sinasabi yung lahat ng women ay ng crime. Pero, statistically, pag sa men, yung prime natin kasi pataas. Habang tumatanda tayo, mas lalo tayong nagiging prime. So, applicable talaga sa atin yung aging life fine wine. Sa financial, sa wisdom, lahat-lahat, nagiging matured tayo. So, yun. And then also, don't forget to laugh naman every situation in life. Kahit medyo, yun nga, mabigat, may mabigat tayong pinagdaanan since men tayo, mas prefer natin huwag magpakita ng weakness. Since marami tayong, may mga responsibilidad tayo and may mga umaasa, so mas prefer natin na huwag masyadong magpakita ng weakness na emotion. So, yun na, live and laugh lang. Rich laugh. Rich love. Okay, Yun. let's proceed sa another question. Things I thought I have figured out by 30 but still don't. Career, money, and mental health. Ano daw? Things I thought I have figured out by 30 but still don't. Career, money, and mental health. Pabasa nga. Hindi ko maintindihan si John. Lang. Things I thought I have figured out by 30 but still don't. Career. Pass. Episode. Episode 6. Wala na to, money and mental. Change ko siya. Hindi. Things I have thought I figured out by 30. Yun na lang. Ulitin nyo. Yun. Kasalanan mo yung question mo yan. Ba yan? Yun yan. Mga galing yung mga question nyo. I-pass na yan. Edit na. Hindi, okay. Hindi, papasok natin to. Things that I have figured out by 30. Ano mga dapat na figure out nyo na ngayong 30? Pero hindi pala, pero hindi. Pa. Oh. Siguro ako na yung sige. sa start. Siguro Sige, John. yung mga bagay na akala ko alam ko na pero hindi pa pala nung maging 30 na ako. Siguro hindi na talaga siya applicable sa akin yung tanong na to, to be honest. Kasi syempre
I've already wasted my I've already kalokohan wasted in my my time. early 20s, Oo. no? So, hindi ko siya masagot talaga in a strong word. Pero, para sa akin, gusto kong i-revise, to be honest, yung question. I think I figured it out by 30. Kasi syempre, career, sa trabaho ngayon, syempre, mas wise na ako. May, dapat, sa mga ganyang scenario na alam mo kung ano yung next move mo, di ba? Mas aware ka na kung after ito, may, after sa trabaho ko nun, like, tawag dito, yung mga kontrata. Oo. Siyempre, dapat alam mo na kung anong sunod na gagawin mo. And mental health. Galing na tayo doon. Applicable na siya sa akin. Kasi syempre parang na-adapt ko na yung mga katulad ng sinabi kong anong last episode, na-opera ako. Mas aware na ako sa mga kinakain ko. So, yun. Hindi naman masama tumikim. Basta alam mo lang yung limitasyon mo. Always know your limit. Babawian mo talaga siya sa balance eh. Balance. So, yun. Money naman siguro yan. Ito siguro ang money na akala ko alam ko na pero hindi pala. Kasi paminsan nawawaldas ko in good way naman. Uncontrollable. Kasi to be honest, Uncontrollably. ito, to Tama tell you the truth, yung income ko kasi hindi ko siya masasabing satisfied na ako eh. Andun siya yung sa form na parang kulang pa. Hindi ka pa satisfied. Hindi pa ako satisfied. Pero, nagagawa naman niya yung Role niya as salary for monthly. Pero ano pa rin yung craving for, siyempre, as a father, no? Gusto mo masustentahan ng hindi lang okay lang. Gusto mong hindi mo kaya sabihin na sapat lang. Gusto mo parang okay na okay talaga. Yung masasabi mong you need more. yes. Ganun. Kasi syempre iniisip mo na kasi especially para sa atin mga tatay na iniisip na talaga natin para sa anak natin, sa asawa natin. Iba talaga yung mindset mo yung tatay ka na. Sobrang iba. Nagbabago talaga. Nagbabago yung vision mo eh. Nagbabago yung vision. Akala sasabihin mo nagbabago yung vision mo. Pwede, yung vision mo is yung pamilya mo. Totoo. Pwede, kasi yung vision mo dati yung gala, kaibigan, live the life, YOLO. Wag. Pero ngayon, mas aware ka na kasi syempre, pag may ginawa kang mali, ma-affect yung family mo. Yes, Either exactly. yung sa magulang mo or sa anak mo. Syempre, kung ano yung ginawa ng tatay or nung nanay. Yun na parang domino effect. Yes. Yes. Kasi example, ikaw, you're a public figure, not just by the people, but you're in your family member. Yes, exactly. Kung ano yung ginawa mong kalokohan, sabihin na, ito parang tatay na, pero tingnan mo yung tatay mo, kahit may anak na, pero ito pa rin, parang nakaka-affect. Parang nakakasakit yun ang damdamin ng anak natin. Siyempre, gusto mo din kung It was at this moment that he knew he fucked up. ganong senaryo, gusto mo in positive ba yun? Buti pa yung ano mo. Buti pa si Brother C, naka ano ng toyo. Ano ba yan, Brother Z? Yun na brother, para sa akin, nagre-reflect talaga siya sa kung ano yung ginagawa mo. So, pag magpamilya ka na talaga, kung may pamilya ka na, syempre, be a wiser man talaga. And it's hard to be a best father, but we will try to be in that position. Kung correct ba yung pagsasabi ko. Oo. Pero parang yun yung ano ko. Kahit di mo kaya maging best as a father, pero you keep trying hanggang dumating sa point na parang nagawa mo na, at least nagagawa mo yung dapat. I think, brother, best father ka kasi Hi, thank you. susuportahan mo yung At family. bago ko makalimutan, advance Happy Father's Day sa lahat ng mga father bukas. Ayo nga pala, Pero bukas na pala. walang present. Keep it up. Walang labas gala. So, yun. Alam ko madami diyang mga tatay na kahit bukas hindi nga makapag-outing kasama ng mga anak Nasa nila. Trabaho pa rin. Grind ng grind. Yun yung mga totoong tatay talaga, no? Siyempre, sobrang hirap na pag sa mga ganitong scenario, parang alam mong hindi sapat yung income nila, yung ibang tao. Siyempre, imbes na
mag-bonding sila, mas pipiliin nila na Magtrabaho. mag-grind para sa pamilya nila. Kaya we salute you, to be honest. Salute you kasi sobrang as a father, gusto kong umiyak para sa inyo kasi alam ko yung sakripisyo Paghihirap. nyo, sakripisyo paghihirap para masustentuhan yung mag-ina nyo. Sobrang hirap nun. At para naman sa mga hindi lang father no, kahit sa nanay no, yung yung parang single mom, single dad, sobrang bilib ako para sa inyo kasi syempre sobrang hirap maging isang padre o madre de pamilya na itaguyod yung mga anak nila. Yes, Exactly. To be frankly, sobrang hirap. Pero alam kong kaya nyo yan kasi syempre, andun yung tawag dito, yung word na think positive. Huwag kang aayaw. Yun. Para naman sa akin, maikli lang to. Things I thought I have figured out by 30. Siguro yung career ko talaga. Okay, next question. Yun, sa career ko. Siguro yun, the way, paano ko dati binigyan ng oras yung ano ko, paano ako yung talent ko. Para lang talaga sa akin no, yung career ko. Siguro dapat para sa akin mas na-handle ko siya in a right way kasi parang hindi ko alam, parang magulo yung career ko na paano ko siya hinandle last 5 years, 7 years, mga ganun. Hindi ko parang wala akong Okay. parang wala akong pake sa sarili ko dati. So, para sa akin, kung if ever mangyayari yung time na yun, siguro, mas magkakaroon talaga ako ng time na paano ko siya i-handle in a right path and paano ko siya ihahawakan yung oras, paano ko siya itatakbo. So, yun lang talaga. Since hindi pa naman ako 30s, pero may plans na ako if 30 na ako. So, same pa rin. Same mindset pa rin. And syempre, I'm not stopping learning any part of my life. Gusto ko open pa rin ako. Kahit 30s pa rin ako, may natutunan ako. And then yung natutunan ko sa 20s ko ay ma-apply ko ng effectively sa aking 30s. Lahat ng bagay, so sa financially, gusto ko improvement pa rin. Mas improve pa. Sa mental health, since masasabi ko talaga sa sarili ko na nag-improve talaga yung mental health ko, may improvement. Mas gusto mo pa siya i-master. Lahat ng parts sa any aspect sa aking life, gusto ko i-improve pa rin. Sa money, mental health, and sa career. Sa career, gusto ko, yung nagagawa ko yung gusto ko tulad ng ito, pagpa-podcast natin. Yes. Sa lahat. Improvement pa rin gusto ko. Hindi ako titigil sa sa improvement and sa learning. So, ayun. So, sa family, wala. Sa wala. family na, wala ako. So, Wala okay. muna. Wait lang. Ito yung ano nila, garlic rice. Masarap to. Nasubukan namin to ng asawa ko. Masarap siya. Wow. Ano, okay na to, brother? Or okay na yan? And may chicken po sila. Makikita nyo, meron silang 3 types of chicken. Nasaan? Wala sila dito. Nasa yung, may spicy. Ano to? Feeling ko buttered. Buttered. Oh, yun. Hindi, parang buttered chicken yung ito. Ito, To, garlic. Oh, garlic. may menu sila. May bulalo May sila. bulalo. Bulalo. Meron silang pen. Lomi. Lumini. Pak choy. batchoy. Batchoy ba yan? Ayan, batchoy. So, yun. Mag-podcast pa tayo. Kakain na. Parang piyesta na. Yan, pag pakakain po kayo dito sa YouTube Grill. Gusto kong i-remind na podcast tayo. Hindi tayo food vlog. Okay? parang papunta na talaga kami dun. Guys. Wag mong simulan. Yan. Pupunod muna tayo ng question sa mahiwagang bulaklaan ni Utom's Grill. Question. Guys. Ano? Ayoko. Eto na yun. Papasok na yung question kanina. Yung sa mga answer natin. 30s friendship hits different. Goodbye drama, hello peace. What? Ikaw na magsisimula kasi tapos na si Brother sa Chan. question na yan, parang sinabi ko na siya kanina. No, Pass na yan. Yan naman, trash mo na. Hindi. Yung sinabi ko kanina, no, yung kapag tumatanda ka na, ay mas nagiging Limited na? Hindi naman limited, pero nagiging mas pili ka sa mga tao na kinikilala mo. Or mga nakakasalamuha. Oo. Kasi syempre, yun nga, yung nagiging
yung value mo sa oras mo parang Mm. nagiging stake ka syempre. Siyempre. Yung sinabi ko kanina parang kung sino man yung mga tao nagiging best friend mo talaga. Kasi sobrang dami nating pwede maging friend pero mahirap na maghanap ng best friend ngayon. So yun yung atake ko. I think nasabi ko na to kanina, no? So goodbye sa inyo yung mga hindi ko. Goodbye drama. Goodbye drama. Oo. So para naman sa akin, no, 30s friendship with difference. Kasi parang mas nakakasama nyo na talaga yung mga tao na parang nasa golden era na kayo ng pumapasok. Pwede ba nating masabi prime? O parang Oo. prime Kasi era nyo. hindi ko masasabing prime yung madami kang kaibigan pero di mo naman talaga Mm. best friend. Oo. Oh. Marami kang kaibigan, maraming nakakakilala sa'yo, marami kang nakakasalamuha. Pero alam mo yung iba talaga yung friendship na literal na barkada mo talaga. Oh. And alam mo yung may tiwala ka dun sa barkada mo, may tiwala ka dun sa tao na yun na may mga secrets or may mga stories na nasa-share ka dun sa person na yun, sa right person na yun. Ah. Parang alam mo yun, pag tumatanda ka na talaga around 30s, you feel comfortable to have that kind of friendship. Tama, Yes, diba? Tapos kasi parang wala ka nang masyadong ibang barkada eh. Parang, ewan ko para sa akin kasi napapansin ko, especially for my mother, parang hindi na parami yung barkada mo, pakonti na lang talaga. And alam mo yung mga pakonti na yung mga friends mo is yun mga totoong tao. And pansin ko din mas nagiging private yung buhay mo. Oo. Madami kang social media account like TikTok, Instagram, X, ganun. Pero in private life, katulad ng example, tulad ko, may pamilya na ako. Mas gusto mong private kung ano yung mga activity na meron kayo kapag tuwid gagala kayo. O siguro andun yung magmamayti ka pero wag naman yung parang every time dito kayo, hindi magmamayti ka. Yung parang magmamayti ka lang throughout na tapos na yung activity na ginawa niyo for this, katulad bukas. May Father's Day, diba? Siyempre, hindi talaga maiiwasan na may mga My Day na mga tatay at kasama ng bagulang ng mga pamilya nila. Siguro, na lang, tawag dito, parang, silent. ganun. Silent na lang. Ganun Hindi naman silent, parang hindi Masasabi mo lang. hindi naman parang literal na silent lang. Yung parang you stay low key on your what are you doing for your family or for your friends. Kasi parang 30s friendship hit difference, parang alam mo yun, may peace na talaga kayo, especially yung mga anong napag-uusapan nyo kasi parang focus na kayo sa business, focus na kayo sa mga bagay na parang paano nyo ba ipapalago yung... Ito, may tanong ako sa inyo dalawa. Andun na ba kayo sa point na kapag may nag-a-add sa inyo na hindi nyo kakilala, hindi nyo na accept? Oo, doon ako. Ikaw, brother. Andun ka na ba sa point? O kapag mas gusto mo may accept mo agad, parang gano'n. Andun na ba sa point? Check ko muna yung mukha. Yun. Sino kaya to? Hindi ko na siya, sorry to say no, pero hindi ko na siya in-accept kahit na alam mo. Uy, bakit? Baka yan, listener natin yan. Ay, hindi naman siya pero para sa akin lang kasi, parang sa... Pag sa private account, ganon. Hindi, kahit sa account ko, parang nandun na What sa if point na listener parang... natin yan? Hindi na sila mag-add sa'yo. Kasi siyempre, andun naman yung page natin. Seat andun naman din yung account Malay natin. mo, gusto nila yung mas mapalapit sa atin. Next question. So, Brother Z. So, yung since yun, going 30s pa ako, medyo matagal-tagal pa, pero... Mga ilang taon. Secret. Secret. So, yun. Pero same pa rin yung ko kasi ilan years ko din dinadala yung ganitong mindset. Quality over quantity pa rin sa akin. Marami akong kilala, pero yung circle of friends ko, konti lang. Yan lang. And then... Bilang lang ba sa kamay? Bilang lang. Oo. Sila yun palang day one friend ko. Matatawag ko ganun. So, yun, alam nila yun nung ganap ng buhay ko, alam nila yung personal life ko kasi sa kanila lang ako nag-open. Pero marami akong kakilala. Pero hindi sila kabilang sa circle of friends ko. Ganun. Parang kayo, circle of friends ko na. Tapos, yung iba, kilala lang. So, ganun. Siguro na change lang yung topic natin siguro pag 30s natin yung mga family matters, business na. Siyempre, nag-iiba din yung life natin. So, nag-iiba din yung interesting topic na gusto natin i-discuss. Siyempre, andun pa rin yung parang throwback na natin sa 20s, yung mga kalokohan natin ng 20s. Tama. Di ba? Pag family bonding, di ba?
mostly ganun yung parang naririnig Mm. natin sa mga titas and parents natin, titos, lola, ganyan. Nag-reminisce na lang. Mhm. Siyempre, kasi nga, nag-iiba kasi yung life natin eh. Yung 20s, siyempre, iba yung gusto nating topic. Nung 30s, siyempre, iba din. Nung 40s, 50s, mag-iiba talaga. So, goodbye. Less drama kasi. Masyadong madrama ng buhay. Personal life natin. So, Mm. ayaw na natin madagdagan pa. So, proceed for another question. Wala. Wala. Lumipat ka na ng bahay! Uy, na. Oy, Oh, yeah, parang maganda. Sige. Okay, basahin ko. Red flags I ignore in my 20s that I would not tolerate now. Red flags that I ignored in my 20s that I would not tolerate now. O, sinong sasagot? Oh, Sinong sige. red flag dyan? Ako, Oh, sige, si Jan. Pasok Jan. siguro. Ay, oo, madami. Madami tong red flag Oo, lagi. Ito talaga lagi may sagot na red Oo. flag eh. Siguro yung red flag ko talaga. Red flag? Red flag ko Oo, talaga red nung flag. 20s ko. Mm. Yung pagiging bulapog ko. Yung parang all over the place ako. Kumbaga red flag yun sa sarili mo. Oo, kasi kapag iniisip ko yung nasasabi ko sa sarili ko, parang, shit, bakit yung ginawa? Bakit ginawa? Ano nasisisi ka na sa mga ginawa Katulad mo? ng may nakita ko, katulad ng sinabi ko sa inyo, no, na may nakita akong, Mm. yung passbook, yung passbook. yung pinakita ko sa video call natin. Thank God kasi na-save ko siya kasi kung makakapagsalita lang yung passbook ko, madami siyang pwedeng sabihin sa akin. Good or bad? Na-appreciate ko kasi buhay pa yun. Good or bad yung sasabihin? Everything's bad. Depende. Ang bad thing lang kasi madami ako Okay, sinulat. bad. Madami akong sinulat doon ng katarantaduhan Mm. about something. Syempre yung yung taste yung taste ko kasi sa music dati nung alam to ni JD, yung taste ko sa music dati sobrang all over the place, no, parang Hindi mo alam di mo na alam kung saan tatayo yung music eh. kung lahat replay ko ngayon ng- parang sabi ng demonyo. Parang Parang- Slipknot yung atake. Oo, ganun. Pero yun, pag tinitignan ko yun, parang yun, may mga lyrics kasi na nakalagay doon, parang Inappropriate. na dapat sana di ko na lang to ginawa. Kasi parang katulad nga sabi ni Brothers, parang sige na lang. Kasi syempre, ganun ka dati. Parang, Ikaw yun eh. ako yun eh. Alangan na kami. Pero yun, pag nakikita ko yun, parang, bakit siguro, Yun, parang nag-cringe ka. cringe ako. To be honest, Kasi parang, nag-iba ka na. Oo. Kaya ka nag-cringe. Red flag talaga yung para sa'yo. yun talaga yung pinaka-red flag ko. Other ko wala naman siguro. Uy, meron pa. Ano? Based sa story mo, napansin ko lang, masyado mong in-ignore yung health mo. Yun. Yun, brother, Nice. yun. Oh, So, brother, thank you. Thank you for reminding me. May tahi. Yung sa tenga, sa Yun. mata. Yun. Yun na nga, no, masyado akong, sobrang kumpiyansa ko sa sarili ko. Masyado akong pinabayaan yung health. Wolverine. Naging Wolverine. Naging Superhero. Deadpool ako, para maiba naman. No? Naging Deadpool ako nang wala sa oras, no? Eating unhealthy foods, cheese curls, lahat ng mga, alam mong hindi Alam mo, dapat. bawal. Oo. Alam mo, to be honest, sa isang araw, dapat 3 beses lang kumain, di ba? Minsan nagiging 5 na. So, hindi na siya, unhealthy na talaga. Tapos Sobra na. Parang ano, brother, ano ba tawag? Glutamine? parang, Tama ba yan? Hindi. Ano yun eh, parang maging matakaw ka. haragan. Hindi na baka ano haragan. Karagan. Lakap. Ano? Pero yun lang, yun siguro talaga. Siguro, parang, yun yung pinaka, ayoko nang balikan. Sobrang all over the place talaga ako. Parang, pag nakikita ko sa sarili ko, bakit ang taba ako dito? Bakit parang iba yung ako? So ngayon mas nagiging aware na ako sa mga dapat na kainin. Siyempre, pag every other kain, umiinom talaga ako ng warm water. Siyempre, parang ano ba? Papakles. Tapos, Oo. Tapos, papatunaw ng ang kinain. Siyempre, mga oily foods din, hindi na naiwasan. So, yun. Naging moderate ako, for sure. Naging moderate ako sa lahat ng mga tinitake ko. Yun, brother. Okay. So yun, ako naman, maikli lang to. Siguro red flag ko kung in-ignore ko yung mga sa earliest 20, hindi ko na ito tolerate yung mga tao na nakakasalamuha ako. Hindi ko talaga ito tolerate yun. Hanggang ngayon. Ang mga nag-disrespect ka nun. Ganun, disrespect, paano ko i-handle yung mga ganung Cheater. klaseng tao, yung mga cheater, ganun. Syempre, part of your relationship, meron talaga ganun. Yung alam mong earliest stage pa lang talaga ng
ng buhay mo Oo. na alam mo na siya paano Yung sa Manila ka, tapos may nag-cheat sa'yo, nagtatlo. paano? Sa Oo. Manila ka, tapos may nag-cheat sa'yo, natakatun patlo. Yung ganun senaryo. No, ganun ang mga Di ganun ba? Okay scenario. lang kung i-cut mo to, ha? Wag! Hindi, Wag pasok natin to. Hindi, I mean yung sinabi mo. Mm. Wag mag-cut! Hindi, yun nga, para sa akin, Naalala yun. ko lang, brother. Tama ba? Oo, tama. Ah. Siguro hindi ko na talaga yung to-tolerate ngayon. If ever ako, ngayon, if ever, ano pa ako, parang single, wala pa akong asawa, wala pa akong anak. If ever magkakaroon ako ng ganun another relationship to other woman, tapos yung mindset and yung flow, the way paano niya ako Laro trinatrato, lang, ganun. o nilalaro lang, first place pa lang, kung nalaman kong ganun, cut off ko na siya tara sa buhay ko. Disconnect. Disconnect. I-disconnect ko na talaga yung ganung klase. Power up! Kasi alam mo yun, you can always find a better person na You will always find a better word. hindi, real talk, you can always find a better person na alam mo yun, mahahanap mo yung right one mo na Maintindihan ka. maintindihan ka, alam niya paano i-handle ang relationship nyo. Oo, yun. So yun lang yung sa akin. Hindi ko na ito-tolerate yun. So ikaw, Brother Z, give me your short question, your short answer. Ako yung red flags. Na-ignore ko ng 20s yung red flag nung Jollibee Spice. Ha? Yung flag ng Jollibee Spicy. Yung flag. Yung Red flag. Oo. Oh, yung sa spicy. Hindi, iba yun. ikat na yun. So, Pangit ng entry ko. sige. Okay. Yung sa mga red flags naman, yung brother, relate ako sa sinabi mo. Mga Person, mga tao. mga wine lagi. Ano? Wine lagi. Why lagi? Walang silbi. Ganun. Hindi, totoo naman yan, Brother Tama, Z. brother. Ito, perspective lang talaga namin to. The Hindi ko way. na ito-tolerate yung mga taong walang ambag sa buhay ko. Oh, totoo yan. Ganun. And then, siguro sa behavior, mas prefer ko yung hindi na masyadong expressive. Ano lang. Yung tahimik lang pero tumutulong sa'yo or nararamdaman mo yung ano niya, affection niya. Ha? Hindi. Hindi. What I mean, yung parang yung tao na yun. For example, yung red flag. May mga red flag ka na tao. Diyan, ano sasabihin mo? Hindi, brother, ganito yun. Same tayo Love. sa about sa tao. Oo. Ah. Hayop ba yung sa'yo? Oo. Pwede din multo. Gagi. Yun, hindi ko na ito-tolerate yung mga ganong tao. Walang ambag sa buhay ko. And then sa sarili ko naman, red flag. Siguro sa mga behavior na masyadong impulsive pag nag-iisip, nag-decision based sa emotion. Gusto ko calculated lahat, hindi based sa emotions ko. Yes. Kasi yung mga bata pa, mga teens, ganun. Masyado akong, binibase yung decision ko sa emotion. Kunwari, galit ako ngayon. So, bigla ako nag-emotion. Sabi ko, ikakat ko ng tao to. Parang mas nagiging verbal ka ba? Parang ganun. Verbal, physical. Ganun. Tsaka spiritual, kinukulam ko. Grabe ka naman. Uy. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Dinadasal. Huwag niyong gagayahin. Joke lang. Joke lang yan. Joking. Joke. So, Si yun. John may iniisip na naman. Parang, Ano entry mo, brother John? Wala. So, yun. sabi ni John, paano ako napunta sa dalawang to? Baka nyo sa Halloween special namin. Oo, yun. I-disclose namin kung sino dito. Joke lang po. So, Joke yun. lang. Joke lang. Entertainment lang po. Wait. Kunwari. pa. Okay, let's go back to our question. Okay, yun naman. Okay sa'yo. lang, yun lang yung sagot ko. So, yun lang po. Huwag niyo po yung gayahin si Zita. De, joke lang. Sige, gayahin nyo. Joke lang. Let's proceed to another question. Okay. Ay, Tapos na. ubusin natin yan. Oo, ubusin natin to.
Next question. Bakit pa mabubulong? Rebranding yourself at 30s, new. Ay, New ganda hobbies, yan. new Ganda yan. goals, new mindset. Ganda Kung yan. i-rebrand mo yung sarili. Kita ko si brother dyan, may sasakotan. Oh, ikaw, brother Jan, pasok. Bubelo yan. Siguro, rebranding yourself at new 30, siguro, hindi naman siya tinatawag kung parang mag-restart ka ulit. Mm. Pero just rebranding yourself into new 30, syempre, new era na yan eh. Mm. Pero para sa akin, may mga hobbies, goals, and Na hindi mo mindset pa rin tayo na itatanggal. hindi mo siya tatanggalin kasi Part yun ng buhay mo. part ng pati dun ka na shape kung ano ang magiging ano yung kakalabasan ng pagiging 30s mo eh. Hmm. Siguro sa mga new challenges or yung new ano tawag dito. Yun na, mga challenges na parating syempre para sa akin paano mo siya i-absorb. Mm. Kasi paminsan kapag nasa 30s ka na kasi parang feeling mo parang na-try mo na lahat. No. Andun yung part 9 eh, parang 30s parang na-try ko na gumala, hindi umuwi ng ilang araw Mm. para lang yung parang ano ba, pero hindi ko yung ginawa ha. Mm. just Parang to perspective clarify. mo lang. Parang yung sa Ikaw? college pa hindi mo nag-skip ka ng subject para lang mag-computer. Parang mga ganung bagay siguro para sa akin ano siya. Wala akong babaguhin pero parang may i-adjust lang ako. Kumbaga mag-a-adjust ka lang ng konti. Katulad sa mga hobbies. Siyempre ako Mahilig sa... may banda ako Mm. pero inactive, sorry. Hindi ako active, sila lang. May no. shoutout sila. Shoutout nga pala yung kabanda ko na may gig ngayong July Hindi 5 sa Dipolog City. Oo. Pumunta ka na. Tama ka na, brother. Depende pa, no? Busy pa? Actually, ini-invite nila ako to be part once again sa grupo. Pero di ko alam kung member pa ba ako or hindi na ako member. member pero pa rin doon. pero para sa akin, Sagutin nyo, reply. pero para sa akin parang member pa rin ako kasi hanggat nandun pa daw ako sa GC namin, Kasama ka pa rin. kasama pa din daw ako kasi ayaw nila ako tanggalin for some reason kasi siguro Ganda kasi ng performance. naka-vibes din nila ako. Siguro ano din ako. Pag sa ganong kasi klaseng hobby, hindi ko siya masyadong pag hindi tayo magkakilala, parang hindi mo Ma-feel. ma-feel na parang may banda ako or something yung out of this parang ayan mahilig yan siya sa mga mga gamer yan siya parang ganun, hindi mo ma-feel na parang sa banda Parang ako, wala kayong ako. connection. In that moment na masasabi ko siyang hobby, siguro yun na nga, moderate, parang nag-a-adjust na. Andun yung craving na gusto mong tumugtog ulit, pero for some reason, no, parang paminsan kasi yung gig namin or yung practice namin, umaabot ng ilang mga 11 na kasi ng gabi. So, nagkukunat sila. Ganon, nagiging, for some reason, parang nagiging, siya, task time management. Oo. So, yun na nga, rebranding sa 30s, andun pa rin yung crave na gusto kong tumugtog, pero hindi na siya, di ko man sinasabi na parang hindi na siya pasok sa time slot ko. Parang TV show lang. Artist. Wow. Hindi na siya pasok sa time. Iba kasi pag mas it all will connect sa family. Kapag Tama ka pamilya ka naman. na. Tama. Nagiging yung time management kasi. Nagiging May talaga. responsibilidad. Siguro kung Sa- wala pa akong anak at wala pa akong asawa, siguro Oh, Kasi mahaba yung time. mas okay na yung motor ko. Ang ganda ng motor mo, ba? Ako malinis. Sana all. Tapos, yun na nga. Di siya rebranding siguro adjustment talaga. Oo. Siguro, di ko din alam kung babalik pa ako, pero Babalik ka na. Babalik Oh, ka. hindi ko naman sinasabi na parang ayaw ko na. Siyempre, andun, yun kasi yung Andun hobby pa rin. ko. Oo. Siguro, adjustment na lang talaga. Small adjustment. Ano ulit name ng band? Voltrash. Voltrash? Oo. Voltrash. Voltrash. Sa inyo, guys. It is Rock and roll. metal band. Metal. Pero inspired kami sa 80s. So, hindi siya more on sigaw, more on talaga sa Like instrument. Mga Kiss? Ganon? Oh, Kiss, pwede, AC/DC? ganun siya. Oo. Ganon. 80s ba AC/DC? Yes. 70s. 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 Oo. So, yun. Yun yung Yun yung perspective. perspective. Adjustment lang talaga. Adjustment. Yun, para... Not rebranding Hindi siya rebranding. Parang adjustment Adjustment lang lang. siguro. because So, you yeah. love the way you are Yes. now.
Yes, parang lyrics Wow. Cloud away. From Bruno Mars. Hey, you are. Hindi, o ba yun? Akala ko, Eminem yung sa akin. Okay. Oh, Sige, yun. next. Ako naman, para sa akin, ano lang to, maikli lang to. Rebranding yourself at 30s. New hobbies, new goals, new mindset. Siguro mindset sa pera, paano mag-handle. Sa goals naman, target is yun, grow. No. Grow. Diyan na naman tayo sa grow. DJ Chin, pasok. Go, grow. Hindi, yung grow, you grow from your knowledge na ano yung natututunan mo. Mas lalo kang na-enhance yung mga talents mo. Especially as ako, video editing, photography, voice over, nag-edit, mga ganyan. Gusto ko yung mas maging knowledgeable pa ako dun sa mga binigay sa akin ng mahal na Panginoon. And I will use it for, alam mo yun, mas lalo akong maging knowledgeable dun sa mga ginagawa ko. So yun lang naman, rebranding yourself at 30s. Gusto ko mas marami akong knowledge and wisdom on my 30s. So yun. Dalawang question na lang yan. Are you willing to rebrand yourself kung alam mong medyo okay na yung takbo nung ano mo ngayon? So, Hindi Willing na. ka, hindi na. Improvement lang siguro. Parang improvement. pa rin. Adjustment, improvement. Sa'yo. mentally ill. Hindi. Parang improvement din. Improvement din. Oo. Maturity, improvement. Sa akin parang hindi naman rebranding since kung ano yung progress ko ngayon is on the way sa sino ako pagdating ng 30. So part of the progress pa rin yung 20s ko. Pagdating sa 30, hopefully narating ko na or before 30 yung brand na gusto ko. Yun yung goal mo. Oo. Kumbaga pulido na before nung 30 or me in 30s. May question ako, Brother Z. Gusto mo ba or willing ka ba sa goal mo na bago ka dumating 30s, mag-isa ka lang or may kasama ka or may inspirasyon ka sa buhay habang papunta ka dun? Naisip mo ba na parang pwedeng mag-iba? Pero andun pa rin yung goal mo. What do you mean kasama sa buhay? Partner yung na ba? magkaroon ka ng partner, like relasyon, tapos yung nag-click talaga kayo. Willing ka ba naging part siya sa ano yung growth na gusto mo? Kumbaga sa akin, sanay kasi, ang buhay ko kasi parang si Batman. Oo. So nasanay ako mag-isa sa dilim. Ganun. Parang emo pala si Batman. Ganun. Sanay kasi ako, brother. Hindi mo mag-isa. sinagot yung tanong ko. Sagutin mo muna. Kung may darating man, hindi siya part ng goal ko. Kumbaga bonus lang siya sa akin. Come and go yung tao, okay lang sa akin. Sanay ako alone. Hirap ng tanong mo, brother. Napaisip ako, Kayo yan naggawa ng Siyempre, alam ko hindi lang ikaw yung mga ganyang sitwasyon. Siyempre, madami tayong mga Tao din, listeners iba. na siyempre, ganun din siguro yung mindset. Mm. At least makatulong ka or makaano ka Oo. din sa kung ano ba ang desisyon nila. Okay. Yung nga, kung may nakaka-relate nga sa buhay ko, yung mag-isa lang, tapos sanay, okay lang siguro. Kasi iba kasi yung feeling yung kung nasanay ka na talaga, hindi nakadepende. Natatakot ka ba? Hindi naman, brother. Kasi lahat ng bagay na na-achieve ko ay ginawa ko mag-isa. And siguro, iba din kasi pag pumasok ka sa relationship na hindi ka pa fully committed. Hindi ba prepared? No? So, oo. Since hindi pa tapos yung mission ko, ayoko pa mag-commit. Kasi may tendency talaga madidistract ako. So, yun po. Okay. Okay. Wait, nasagot mo ba? Nasagot ko. Okay. Nasagot niya. Sabi ko, Okay. okay lang. Okay. Let's proceed for our second to the last question. Bigo! Hindi. The pressure to have it all together by 30, is it real or just society? Ganda ng mga question Oo. niya. Sige. Sagot, brother. Ako na? Oh, ikaw muna. Hindi, Ay, ano yan wala. hinahawak mo? Hindi mo kinukuha yan. Mo galawin to. Sorry. Mamaya pa to. Repeat ko lang yung Oh, question. yan. The pressure to have it all together by 30, is it real or just society noise?
Wag mo na ibalik dyan. Ano ba? Ibalik mo yun dito. Gusto kong basahin. Ay, ano. sorry. Oo. Ang gulo mo, brother, dyan. Hindi. As in, gusto ako o ikaw? Hindi. na lang daw. Ikaw? Yan, ilagay mo na yun doon. Ikaw, brother? Okay. Sige, Brother Z, Okay. pasok. For me, magkaiba kasi yung mundo nung natin, men. So, ewan ko kung nafe-feel nyo, pero sure ako nafe-feel nyo. For me, yes. Pressure. Oo. Para sa mga kalalakihan. Dati kasi iniisip ko na may time talaga na darating. May darating. Your time will come. Not now, someday, inshallah. Pero for me, meron talagang pressure. Hindi ko alam kung sa ibang tao ba or sa inyo, hindi nyo parang kino-compare yung sarili nyo. Ako kasi parang china-challenge ko talaga yung sarili ko kasi may mga nakikita ako mga younger pa sa akin parang hindi natin masasabing complete na pero masyadong marami na silang na-achieve. Ganon. So in that way parang china-challenge ko yung sarili ko, pinipressure ko. Although bad yun. Ako kasi mahilig ako gusto ko kasi Challenge. gutumin yung sarili ko sa Oo. gigil, sa pag-grind, yung hunger. Kasi paminsan kasi Nape-pressure ka ba sa mga ibang mas bata pa sa atin? nagiging comfortable ako which is ayaw po kasi pag comfortable ako, Parang yun yung safe zone mo, di ba? nawawala yung hunger pa sa pag-grind. Oo. So, yun, in that way, parang kino-compare ko yung sarili ko sa mga younger sa akin, maraming achievement. Before 30s, parang, before 30s, or mas younger pa sa akin, pero parang dami na nilang achieve, parang ganon. Oo. So, nape-pressure ako in that way. Kaya mas lalo kong ginagalingan. Ginagalingan. Oo. Every day, every week, every month, every year, gusto kong may na-achieve akong malaki. For short, you want an improvement every single Always. time na Every second. kung parang sa time na yun na parang okay ka na, gusto mo another improvement na naman, parang ganun. Oo. Hindi ako mag-stop. Ganun talaga. Continue. So, yun. Although, pangit yung kasi pinapressure mo yung sarili mo, nasa-stress ka, Para sa akin, ng mental health mo. Sa akin kasi ginagawa ko ganun, pinapressure ko. Challenge. Kaya, yun. Ako yung nahihirap. Oo. So, Pero pag na-achieve ko naman, maganda. It's a sarap. good. Mm-mm. Di ba? Wala akong ibang sisihin kundi ako kasi nagawa ko yun. Yes. Ganun lang. So, yun. So, nape-pressure ako. Siguro hindi mawala yung ganun mindset ko even if I reach 30 tapos na-achieve ko na mga bagay na Oo. dapat i-achieve sa 30. Siguro hindi pa rin ako makontento ba? Yes. Pero nag-grateful pa rin ako sa mga small things kasi ganun ako. Lalo na yung nga, na-mention ko kanina, di ako nakakain nung na-experience ko. Di ako nakakain ng ilang days, di ako nakakain ng ilang months na stable. So pag nakakain ako once a day or twice a day, so grateful na ako. And then Okay. I have a roof, I have a bed, my own transportation ako. Yun. Yung mga small things, hindi ko talaga yan tinitake granted kasi dyan ako nagsimula maging grateful. Although, hindi ako palang satisfied kung anong na-achieve Yes. ko, grateful pa rin ako sa mga small things na meron na. Ganun yung parang iniisip ko. Gulo. It's a good. Brother Z, naintindihan ko. Kasi to be honest, Yung point, di ba? iniisip ko kasi yung pinagdaanan mo, hindi naman talaga tayo pareho ng pinagdaanan eh. May kanya-kanyang Nasa shape brother. talaga tayo kung ano yung background natin yung kinalakihan natin. Kaya to be honest, naiintindihan ko kung ganyan yung mindset na meron ka, brother. To be honest. Kasi hindi din kita masisi eh. Kung gusto mo mag-strive, kahit alam mong bad yun para sa'yo, kahit alam mong hindi mo alam kung saan ka hihinto. Alam ko naman sa sarili mo na parang alam ko kung anong ginagawa mo in a good way. In a good way, yes. Oo. To be honest. Kasi, brother, nafe-feel ko sa sarili mo yung the way mo i-deliver yung mga Yung salita. message, Oo, kasi nanggaling talaga sa kung saan ka nag-start day one. Yun. Oo. And you will not close your book until you're on the top. Ganun yung brother. Yung, I think I will not close my book until the rest life. Sa next life lang ako magre-rest. This life hindi. Ganun yung. Grabe, brother Z. Thank you, brother. Yan. Thank you for understanding.
Thank you, brother. Chris. Oo, understand yun. Matic Sige, yan. Para naman sa akin, no, process the pressure to have it all together by 30. Is it real or just society? Yung nga, sabi ni Brother Z is nakaka-pressure talaga na meron pa talaga sa atin na may mas bata pa talaga na na-achieve na nila yung mga dreams and mga bagay na alam mo yung parang meron ka rin dapat para sa'yo. Pero yun nga sinasabi natin, everyone has their own road. Tama ba yung English ko? brother. Yes, May brother. kanya-kanya tayong daanan. So, may kanya-kanya tayong path. Baka inaayos pa yun. Baka Okay, nice. Under construction. construction pa yung daanan Oo. natin. Tulad sa, talatalo. Ibang story yun. Ibang story yun. Tapos Oo. na ata. Tapos na. Wow. Good job. Story yung daan, hindi pa. Okay. Okay. Anyway. Anyway. Ayun, parang, yun na, we have our own kanya-kanyang daanan. So, para naman sa akin, na-pressure ako, pero as I realize it, parang, na-understand ko na rin na, ngayon, parang, just take chill, and kung ano naman yung ginagawa mo, try to improve it every single time na, kung nagkamali ka last time, sige lang, meron pa na, hindi pa naman katapusan ng buhay mo, di ba? Mistake will come and go in your life, and you always need to learn from your mistake na ano man ginagawa natin sa buhay, ano man nangyari sa buhay natin na pinagdaanan natin, always learn from it and improve yourself and paano natin hinahandle to sa the way natin akuin yung buhay natin, di ba? So, yun, maikli lang naman talaga. Napapressure talaga ako every single day. But it's a good thing nga. Kay Brother Z, maganda yung sinasabi niya na pinipressure niya yung sarili niya para mag-improve. And, Yes, brother. kasi it's a good thing naman yung para sa sarili mo kasi if hindi mo ipe-pressure yung sarili mo tapos nasa comfort zone ka lang, alam mo yung pagtatanda ka na, magsisisi ka. Bakit hindi ko yung ginawa sa earliest 30s ko? Bakit hindi ko yung ginawa yung decision na yun? Hindi yung mga bagay na alam mong ikakabuti naman sa mo. Nagkakaroon ka kasi ng second thoughts, 'di ba? Yung parang gagawin ko ba 'to? Papasok ba ako sa business na 'to? Wag na lang, baka ma-bankrupt lang. Parang may negative na agad. So, always think na kung feel mo naman na mahihirapan ka sa gagawin mo, it's okay. Kasi part talaga yun ng journey mo. So, si Brother John, Sige, answer para the sa akin, question. to pressure to have it all in 30s. Hindi ako nabe-pressure ngayon na may anak na ako kasi mas nabe-pressure pa ako nung wala awan. Kasi syempre, hindi mo alam kung anong path ka susundin mo eh. Dapat ba sa ganitong age, meron akong ganito? Dapat Yes, sa ganitong age, meron na ba akong ganito? Para sa akin, go with the flow lang. At wag ka lang mag-stop kahit na konti lang wag ka lang mag-stop sa anong ginagawa mo na tama. Kahit na maliit lang yung effect yan sa'yo, at least may bumabalik. Yes. Katulad lang sa pera. Di ba? Ganoon naman yung pera, ganoon yung Chinese Yes. mag-isip. As long as may yung income mo ituloy-tuloy kahit na pa konti-konti, at least may bumabalik kaysa naman wala. Ganoon yung mindset ko ngayon. Iba talaga pag may anak ka na. Malaking impact siya para sa akin kaya always talaga yung nag-change talaga. nag-change talaga yung Perspective mo sa buhay. ko and vision ko Mm. nung nagkaanak na ako. Yes. Oo. Wag ka lang ma-pressure kasi wala ka naman talagang magagawa kung ma-pressure ka. Ma-pressure ka, Mas diba? magiging stress ka lang sa Yeah. kung anong meron ka ngayon. So you need that chill the F out Chill ba yan? and just Yun. go with the flow. Ganon. Last question na po tayo. So, why hangover hits differently for 30s? Ako kasi hindi na ako nagiinom-inom. So, I think ito na lang. Parang ano na lang nakikita ko sa ibang tao. Parang, yan, pag mag-hangover ka, sakit ng katawan mo after next day. Kasi syempre, umaabot na tayo sa around 30s, nagsisilabasan na yung mga sakit sa mga buto-buto, sakit sa likod, sakit sa ganyan, ulo. Lagi na tayong may daladalang Vicks or mga kating ko ba yun? Betet, mga ganun. Catheter. Catheter naman. Hindi. Wag mo sabihin, natatrauma. sorry. O yun. So parang yun lang naman talaga. It really hits different pag tumatanda ka na, nag-hangover. It's parang pagod talaga yan
sa ano mo, sa katawan mo after nun. Oo, enjoyment. Na-enjoy mo yung time na nagiinuman kayo, magbabarkada, mag-family. Pero pagdating, alam mo yung kinabukasan, paggising mo, masakit yung likod mo. Oo, tama. May Wow, mga- parang umiinom. So yun lang naman. Para sa akin, di naman talaga ako umiinom, no? So, Ano nang pero masasabi ko hangover kapag may event or gig kami. Like, example, kung tututog kami for 30 minutes, tapos madaming crowd, Chiburete. tapos headbang for around 15 minutes. Gumagano na. Paggising mo umaga, masakit talaga yung likod mo. So, parang, syempre, gabi kasi yung Yung, may event kami. Gabi kasi always nagsisimula yung event. So, yun. Parang, hindi naman as in parang hindi ko na siya kaya. Parang, may effect lang siya sa akin kasi di ko lang sinasabi sa kanila. Kasi parang sumasakit yung katawan mo. Siyempre, binubuhos mo kasi yung energy. Oo. Yun yung sa akin. Parang, yun na nga. Parang, di ko alam kung moderate ka or yung parang, yun. Basta, mahirap siya explain. So yun, ikaw Brother Z, may masasabi ka ba? No idea, pass. Ay, ano naman siya? Tumigil ka. Ito para sa'yo, para ano nakikita mo? It really hits different pag nag-hangover yung mga ibang kasama mo or... Yan. Changi ah, changi. Perspective mo lang. Sabi nila, wala kasi akong idea. Di ako uminom. Pero ano ano masasabi mo? Ano daw, iba na. Iba na. Ibang-iba ka na nga. Ganun ang atake niya. Oo. Iba na, hindi na like sa 20s. Parang after ng over Wait kaya. lang, parang tinatatin yung times, parang matanda talaga. Grabe ka man. Sa mga early 20s. Remember, 30 is the new 70. 70. Ay. Oo, tama. Yung nga, sabi nga nila, parang iba na sakit na sa ulo. Oo. Di na kaya bumangon ka sa Yes. hangover. Unlike Lalo sa... talaga pag nag-full yung storage, you know? Shit. Yun yung matagal ma-recover. Oo. Wala eh. Sige. Ganun lang. Oo. Tignan natin. Kung may Let's- episode 8. Hindi, meron. Loko. Mahaba Ang na. tapang mo brother. Siyempre, hindi ako yung may mali. Ito yung kanina Ito pinag-usapan. pala yung pili pag wala kang kasalanan. Joke ka lang. Buset. Ayan. Asa mo. Ah? Una. Sige Yun lang yung narinig ko. Huwag ka ganyan. Aasaran ka na naman yan, oh, ni Donut. Okay, doon. Dona. Sino si Dewey pa? Dowi. Dewey. Choco. Yun nga. Kanina pa siya nag-yun nga. Yung- yeah. Yung, Question. Yung nasabi nga nila, hindi na daw, magkaiba na daw yung, anong tawag dun? Alcohol tolerance ba yun? Yung Pag kaiba na. tumatanda ka na. Mas madali daw na hihilo, ilang shot lang, tapos pag hangover, hirap bumangon. Iba na talaga. Unlike sa 20s, kaya mo, after ng hangover, kaya mo pa mag, ng Chug, 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 chug. Uminom pa. Oo. Ano man tawag? Showering ba yun? Shower? Walang baby shower. Yun lang yung alam namin na shower. Basta yun. Kaya pa pag 30s, hindi na daw. Ayun. Mahirap. Hmm. Nakakapagod Always na for sure. remember, drink moderately. Yes. So yun, again, thank you for this episode, Utom's Grill. Maraming salamat sa sponsor na to. Well, Recording, again, if you want to recording. visit Utom's Grill, they are located at 425 Father Eusebio, Salvador State, Santa Maria, Zamboanga City. And for other details, please visit Utom's at their Facebook page and ipopost agad namin yung details and Yes. sa screen para naman may idea kayo kung ano yung gaano kasarap yung mga handa nila. Ito yung mga bestseller nila, no? Or yung Oo. mga palaging binabalikan ng mga customer. Yes. So, Kung makikita nyo, actually, ito real talk to. Sabi ni Sir Joe kanina, may,
mainit, masarap daw to kainin. Oo. Mainit. Sa sobrang tagal ni Father's Day, lumamig Na po ito. Pero ito yung twist guys kahit malamig na, masarap pa sarap rin. pa rin. Lalo na tong chicken nila. Kaya nga may take out. Ano ka ba? Kaya, kahit malamig na, masarap Oo, pa rin. Yan. Pero kayang painitin Oo. sa bahay. Ganun Tulad ng sarap. pusit na yan, no? Oo. Patay ko. Ayun. So, yun. Maghahati kami. Oo. So, again, guys, kung gusto nyo pumunta dito sa Utom's Grill, Visit their Facebook page and Yes. yung ibang details ilalagay na namin ulit sa screen. yes, again. So, guys, Panda sa loob. may food panda yes. din sila. Oo. Yes, pwede po mag-deliver. Oo. Yan. Pwede kayong umorder. Umorder sa sa food panda. Sa Shopee. sa Shopee. Not sponsored. Oo. Yan. So, again, guys, thank you for watching for this episode 8. Episode 8. Ganun kabilis. Episode 8 na kami. Baka may gusto kayong i-shout out. Shoutout kay Daw. Again, bago ko makalimutan, bukas is Father's Day. Happy Father's Day sa lahat ng father. Yes. At Happy kung Father's Day. pwede naman, i-treat nyo yung sarili nyo kasama yung magulang, yung asawa nyo. Anak nyo. Yes. Siyempre, magulang nyo. Tatay nyo. Take them out, no? Mag-enjoy kayo just for one day. Kasi Sunday naman bukas, Oh, no? I think yes. rest day naman yan ng mga tatay natin. And we are so, Not for me. we are so proud of you. Oh, yun. For you all. Yes. So, yun. Mga sugar babies ko dyan, i-greet nyo ako. Again, see you guys on the next episode. Maraming salamat sa panonood dito sa kalokohan na episode na to. And I hope may natutunan po kayo. At wala kayong natutunan. Okay lang. Okay lang. And see you guys on the next episode. So, Bye-bye. Bye. Zambalonga Podcast Disclaimer. The views and opinions expressed in this podcast are solely those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the views of any affiliated organizations, sponsors, or the quote, city of Zambalonga itself. This podcast is intended for entertainment purposes only. Some episodes may contain mature or sensitive content, so listener discretion is advised. If you don't agree with something, that's totally fine. Let's just respect each other. Nothing personal. It's all in good fun. We're here to share stories, laugh about the good times and the embarrassing ones, and keep it real. So sit back, relax, enjoy, and don't take life too seriously.